nila tayo sakupin, talagang magkakalintik-lintik yan. Hindi talaga tayo papayag. Mga kinatawan ng International Criminal Court o ICC, muling binalaan ni Justice Secretary Crispin Rimulya na huwag ng tangkaing pumunta sa Pilipinas. Meron lang po silang 3 araw para sagutin po ang nasabing notice at kung sakaling hindi po sila tutupad, ito ay general denial on their part. Mga pulis Maynila na inaakusahan ng robbery extortion, binigyan ng PNP Internal Affairs Service ng 3 araw para magsumite ng kanilang counter affidavit. With all pride and joy, I'd like to convey the news that they arrived safely home. 4 na overseas Filipino workers na nabigyan ng pardon ng Saudi government, nakauwi na ng Pilipinas. Ang mapapansin nyo ngayon, kiniklear namin doon sa mga VIP. O, okay ba sa'yo? Nakatabi mo to? Ganyan, ganyan. As much as possible, we want them to be comfortable. Mga dating Pangulo ng Pilipinas, kumpirmado ng dadalo sa ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Former Vice President Leni Robredo tumanggi sa imbitasyon. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Pinagsusumite na ng counter affidavit ng PNP Internal Affairs Service ang 5 pulis na inakusahan ng robbery extortion sa Maynila. Ayon kay Manila Police District Internal Affairs Service, Acting District Superintendent Police Lieutenant Colonel Willard Viñas, sa counter affidavit inaasahan na sasagutin ng mga pulis ang mga akusasyon laban sa kanila. Ito ang balita ni Leia Ilagan, exclusive. Ang IAS po ay kaya pong magrekomenda hanggang sa pagkakatanggal sa serbisyo, hanggang sa pagpapademote ng pulis. Nagsampa na ng administrative case laban sa 5 pulis Maynila ang may-ari ng computer shop sa Sampaloc na umano'y pinagnakawan at tinangkapang kikila ng mga ito. Ayon sa salaysay ni Hermenegildo de la Cruz, pinasok at kinuha umano ng mga tauhan ng Manila Police District Intelligence Operations Unit ang kita ng kanyang negosyo na nagkakahalaga ng 40,000 pesos. Humihirit pa umano ang mga ito ng 4,000 protection money kada linggo para sa operasyon ng umano'y online casino ng naturang computer shop. Kinundan po namin siya ng salaysay, pinapirma po namin ng non-forum shopping at verification, kaya po nakagawa na po kami ng mga initial actions. Ayon kay Manila Police District Internal Affairs Service, Acting District Superintendent, Police Lieutenant Colonel Willard Viñas, kinausap na rin nila ang 5 pulis para magsumite ng kanilang counter affidavit. Meron lang po silang 3 araw para sagutin po ang nasabing notice at kung sakaling hindi po sila tutupad ayon po sa nasabing guidelines, ito ay general denial on their part para sa mga akusasyon na ibinibintang sa kanila ng ating complainant na si Sir Hermenegildo de la Cruz bilang parte ng proseso. Oras na magsumite ang mga ito ng counter affidavit, magsasagawa naman sila ng summary hearing na tatagal ng 5 araw. Hindi po ito katulad ng ginagawa sa korte na bawat isa magrepresent ng ebidensya. Dito po ay nagbibigay lang ng mga papel, affidavit ng mga witnesses at yun po ang gagawing basihan ng ating legal officer upang magbigay ng kanyang desisyon. Sa summary hearing din malalaman kung kailangan pang magsumite ng position paper ang bawat isa. Sa kabuoang proseso, aabutin aniya ito ng 30 araw bago sila maglabas ng rekomendasyon kaugnay sa kaso.
Ano man ang maging rekomendasyon ng IAS, isusumite nila ito sa Regional Director ng National Capital Region Police Office. Ang Regional Director kasi aniya ang magdidesisyon kung aaprubahan o babaliktarin ang rekomendasyon ng IAS. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghain ng mga karagdagang ebidensya partikular ng sinumpaang salaysay ang Philippine National Police o PNP kaugnay sa isinagawang raid sa isang Pogo Hub sa Las Piñas City noong nakaraang buwan. Nasa 60 affidavits ang isinumite kasabay ng preliminary investigation kanina. Una nang pinagsusumite ng dagdag ebidensya ang PNP kaugnay sa human trafficking na reklamo dahil kulang umano ito. Humingi naman ng extension ang abogado ng inirereklamo ng Chinese. Sa sobrang dami ng affidavits, imbis na next week, sinabi ko baka pwedeng August 9 kasi napakadami talaga. Iilan ng lawyers lang naman kami. So, ginant naman ni Fiscal. Nagbabala ang Department of Justice sa DOJ sa International Criminal Court o ICC na wag nang magpumilit na pumasok sa bansa para ituloy ang investigasyon sa war on drugs ng pamahalaan. May payo din si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, ina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Ronald Bato de la Rosa sakaling maglabas ng warrant of arrest ang ICC laban sa kanila. Ito ang balita ni Dante Amento. Kung gusto nila tayo sakupin, talagang magkakalintik-lintik yan. Hindi talaga tayo papayag. Muling binalaan ni Justice Secretary Crispin Remulla ang mga kinatawan ng International Criminal Court na huwag nang tangkaing pumunta sa Pilipinas. Binigyang diin ni Secretary Remulla na hindi na welcome sa bansa ang mga ito. Kakausapin din aniya ang Solicitor General na itigil na ang engagement sa ICC. Babala pa ng kalihim talagang magkakagulo kung pipilitin ng ICC na pumasok sa bansa para mag-imbestiga sa war on drugs ng nagdaang Duterte administration. Hindi na tayo makikipag-usap sa kanila. Hindi natin sila kailangan sa ating bansa, hindi natin sila gustong pumunta rito, at wag silang pupunta rito sapagkat ang gagawin nila ay usurpation of authority ng Philippine government. Magkakaproblema tayong lahat. Pag ginawa nila yan, they'll be violating our law. Payo pa ng DOJ sa ICC, pagtuunan na lang ng pansin ang mga bansa na walang umiiral na sistema ng hustisya at magulo. Ang ICC kailangan niya ng mga bansa katulad ng Sudan, Somalia, Haiti, siguro sa ibang lugar sa Afghanistan, sa mga lugar na medyo magulo at walang gobyerno, doon sila pumasok. Tayong organisado ang ating gobyerno na may sistema ng hustisya, huwag na nila tayo pakialaman. Pero ayon naman sa abogado ng ilan sa mga sinasabing biktima ng war on drugs, patuloy silang makikipagtulungan sa ICC. Nanawagan din ito sa iba pang mga biktima na lumutang. Umapila din sila sa mga civil society organization na tulungan ang mga biktima sa pangangalap ng mga dokumento na makatulong sa investigasyon ng ICC. Ang mga biktima ay maaari ding lumahok bilang witness, maaring lumahok bilang padagdag sa ebidensya, maaari din silang mag-observe ng mga kaganapan at maaari din silang magsalita kung gusto nila. Victim-centered daw ang ICC, sabi nila. Samantala, bilang proteksyon, pinayuhan ng kalihim sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Ronald Bato de la Rosa na iwasang magtungo sa mga bansa, partikular sa Europa, na maaaring maimpluwensyahan ng ICC ang justice system. Ito ay kung sakaling mag-issue ng warrant of arrest laban sa kanila ang ICC bilang tinukoy na umano'y principals o nasa likod ng madugong kampanya kontra iligal na droga. Huwag kayo pupunta sa lugar na maaaring ang ICC, makialam. Kasi dito, hindi sila pwede makialam talaga rito. Sa ibang bansa, kung tingin natin ay may pagkaalangan, di mag-usap muna kami kung aalis sila. Hindi naman kinumpirma ng pamahalaan ang isyu na kasama umano si Vice President Sara Duterte sa binanggit sa dokumento sa ICC. Kaugnay din umano ito ng mga kaso ng pagpatay noong siya ay alkalde pa lamang ng Davao City. Ayon sa Foreign Legal Council ng Pilipinas, maselan ang dokumento na nasa ICC. We cannot confirm the names of anyone named in documents submitted. This is a confidential process.
thus far, and so there is no official record of who's been named. Pero kung ang DOJ ang tatanungin, politika ang nasa likod ng pagkakadawit ng pangalan ni VP Sara sa ICC. Wala pa ring opisyal na komentaryo ang pangalawang Pangulo hinggil dito. Yung ICC kasi may political agenda nga, yun ang problema natin eh. Diyan nga pumapasok yung marami sa mga allies ng NDF na naglalabi lagi sa EU. Mga allies ng NDF yan eh, ng National Democratic Front. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod lamang ang Philippine National Police kung ano ang ipag-uutos ng national government kaugnay sa investigasyon sa drug war ng International Criminal Court. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, suportado nila ang posisyon ng pamahalaan pagdating sa hindi pagkilala sa ICC. Iginit pa ni Colonel Fajardo na gumagana ang justice system sa bansa. Katunayan, umano nito ay maraming pulis na ang napaparusahan hinggil sa war on drugs. We already submitted ourselves to investigation dun sa local jurisdiction. Ngayon, meron nga pong question sa jurisdiction ng ICC and again, as part of the executive department, we will follow and support the lead of the national government not to participate in this investigation to be conducted by the ICC. Handang magbigay ng proteksyon ang Senado kay Senator Ronald Bato de la Rosa sa gitna ng nakaambang investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa drug war ng Administrasyong Duterte. Payo naman ng isang mambabatas na tatayong legal counsel ni Senator Bato, chill lang at wag mabahala. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Chill. Relax lang. Wala nga jurisdiction eh. Wala dapat ikabahala sa Senator Ronald Bato de la Rosa kasunod ng desisyon ng International Criminal Court o ICC na payagang ituloy ang investigasyon sa tinaguriang bloody drug war ng Duterte administration. Ayon kay Senator Francis Tolentino na legal counsel ni de la Rosa kaugnay ng ICC probe, mas may laman ang dissenting opinion o hindi pagpabor ng dalawang huwes sa desisyon ng ICC Appeals Chamber dahil naniniwala umano ang mga ito na wala ng jurisdiksyon ng ICC sa bansa. Nagpapakita rin umano ito na may substance pa rin ang naging argumento ng gobyerno ng Pilipinas. Even within the ICC, they are divided. Magkaiba po sana to kung ang naging desisyon ay unanimous. Kung mapupunan niyo po, even the chief judge sided with the Philippines. No single international organization can judge us, can show disrespect, because we have the other distinguished members of the ICC siding with the Philippines. Ipinunto rin anya sa dissenting opinion na dapat nagsimula ang investigasyon bago pa naging epektibo ang pagkalas ng Pilipinas sa Rome Statute noong March 2019. Sa kabila ng naging desisyon ng ICC na ituloy ang investigasyon, magpapatawag pa rin anya ng pagdinig si Senator Tolentino para talakayin ang mga resolusyon na inihain ng ilang senador na tumidepensa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at tumututol sa investigasyon ng ICC. Kabilang sa Senator de la Rosa bilang dating hepe ng pambansang pulisya at si dating Pangulong Duterte sa mga nabanggit na personalidad sa ICC probe kaugnay ng umano'y crimes against humanity ng war on drugs ng Duterte administration. Bago nito, sinabi ni Senate President Juan Miguel Migzubiri na poprotektahan ng Senado si Senator de la Rosa, maliban na lamang kung ipag-uutos ng anumang korte sa Pilipinas na arestuhin ng senador. Binigyang halimbawa ni Senator Zubiri ang ginawa noon sa kaso ni dating Senador Antonio Trillanes IV na pansamantalang nanatili sa Senado habang wala pang arrest warrant kasunod ng pagbawi sa kanyang amnestiya. Unless there was an actual warrant for his arrest in a local court, we cannot physically give him up because especially during the session days, he's protected by the Senate. Unless there is a warrant of arrest in a local court. Same with Senator Bato. If there's no local warrant for his arrest, then he should be accorded the respect of a senator of the republic.
Una nang sinabi ni Senator De La Rosa na hindi siya makikipagtulungan sa nakaambang investigasyon ng ICC at hindi rin umano siya magtatago sakaling maglabas ng arrest warrant ang ICC laban sa kanya. Para naman kay Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros, ang naging desisyon ng ICC na ipagpatuloy ang investigasyon ay isang mahalagang unang hakbang para sa pagkamit ng hustisya para sa mga naulila ng mga biktima ng war on drugs. Umaasa pa rin ng senadora na makikipagtulungan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pang ahensya ng gobyerno sa ICC. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tumaas ng ilang metro ang level ng tubig sa mga dam sa Luzon dahil sa mga pag-ulan nitong mga nagdaang araw. Ngunit sa kabila nito, binawasan pa rin ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila. Ito ang balita ni Ray Pelayo. So ayaw naman po natin na ipaabot pa sa spilling level yung Ipo. Kaya tayo sa ngayon ay binabawasan po natin yung nanggagaling sa Angat Dam at minamaximize po natin yung tubig nanggagaling sa watershed. Mismong ang Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS ang nagpabawas sa alokasyon ng tubig mula sa Angat Dam. Ayon kay Engineer Patrick Dizon, Division Manager ng MWSS, bagamat nakatulong sa pagpapataas ng level ng tubig sa Angat Dam ang mga nagdaang pag-ulan, kailangan naman itong tipirin upang hindi kulangin ang supply sa mga darating pang panahon. Mahigit na sa 3 metro ang itinaas nito mula noong nakaraang linggo na bumaba ito sa minimum operating level na 180 meters. Mula pa noong Sabado ay 39 cubic meters per second na lamang ang kinukuhang alokasyon mula sa Angat Dam na mas mababa kumpara sa unang inaprobahang alokasyon na 48 CMS. Ayon kay Engineer Dizon, may mga ulan din kasing napupunta sa mga watershed ng Ipo at Lamesa Dam. Bahagian niya ng normal na operasyon ng mga dam ang pagpababa ng alokasyon lalo na kung aapaw lamang at masasayang ang tubig. Hindi po natin ini-expect na mag-uulan pa for the next few days. So sa ngayon pa lang, kaya dapat nagpapabawas na po kami ng mga alokasyon na nanggagaling sa ating Angat Dam para at least makatulong na maiipon po yung mga tubig na yon instead of mapunta lang po sa ating mga dams at mag-spill. Sa mga nagdaang araw ay sinuspindi muna ng Maynila ang pagpapatupad ng water service interruption sa mga area ng Camanava, Quezon City at ilang bahagi ng Maynila. Ito'y dahil sa mga nararanasang mga pag-ulan sa mga watershed. Ayon sa MWSS, oobserbahan pa nila kung may mga pag-ulan sa mga susunod na araw. Saka na lamang sila muling magpapatupad ng water service interruption kung wala nang mararanasang pag-ulan. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpulong na ang National El Nino Team bilang bahagi ng paghahanda sa magiging epekto ng tagtuyot sa bansa. Kabilang naman sa mga babantayan ang supply ng pagkain, tubig at enerhiya. Ito ang balita ni Alan Manansala. This time of habagat season ay pinapaalam na rin po natin na may possibility yung epekto ng El Nino. Base sa pagtaya ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, mararamdaman ang mas matinding init ng panahon sa huling bahagi ngayong taon hanggang March 2024. Bagamat nararamdaman na ang epekto ng mahinang El Nino, nasa 50 hanggang 56% ang posibilidad na tumindi pa ito mula sa buwan ng Oktubre hanggang first quarter ng 2024. Kanina, nagpulong na ang 17 ahensya ng gobyerno na kasama sa National El Nino Team para talakayin ang mga dapat paghandaan. Ayon kay Civil Defense Administrator at NDRRMC Undersecretary Ariel Nepomuceno, may 3 sektor na dapat bantayan: ang tubig, pagkain at enerhiya. Kung paano tayo naghahanda at gumagalaw na dun sa inaasahan nating nangyayari ng El Nino na maaari pang lumala according to PAGASA. At ito'y hindi na we have to update you. The projection is hanggang first quarter of next year magiging first semester of next year yung posibleng impact nito.
Sa pagtugon sa pangangailangan sa tubig, ayon kay National Water Resources Board Executive Director Sibilio David Jr., isa sa posibleng gawin ay ang pagkontrol sa pagre-release ng tubig sa Angat Dam. Mahalaga rin umanong makahanap ng water sources mula sa private sectors na maaaring gawing alternatibong pagkukunan ng tubig. Kailangan din po natin maka-identify ng additional sources. No? Kasi nga po, kung medyo po kayo mangailangan ng additional water supply or water sources na hindi direktang nanggagaling po sa Angat Dam, ay yan po yung pinaghahanda natin. Para sa pagkain, ayon kay Director Unicols Manalo ng Department of Agriculture, magpapatupad sila ng mga programa sa pakikipagtulungan ng LGUs ng mga Irrigators Association, lalo na ang mga nagtatanim ng palay. Dito, tuturuan sila ng mga alternative crops na maaaring itanim sa panahon ng tagtuyot. Katulad na lang na kung may mga areas na talagang sa forecast at sa actual ground situation talagang hindi makakapagtanim ng palay, baka may pwede silang type ng crops na pwedeng itanim, lalo na mga hindi nangangailangan ng mas maraming tubig. May mga areas naman po na hindi tatamaan ng El Nino. Ano naman po yun? Yung mga areas naman na hindi tatamaan ng El Nino, titingnan po natin kung pwede nating ma-maximize yung production. Sinabi naman ni Department of Energy Undersecretary Felix William Puentebella, hindi kailangan magtayo pa ng mga power plant. Ang mahalagang gawin ay magtipid sa paggamit ng kuryente, lalo na may power plants na gumagamit din ng tubig. At kung ang tanong ay magtataas din ba ang electric bill sa panahon ng tagtuyot, ang sagot ng kalihim, pwedeng oo, pwedeng hindi. Kasi hindi lang, kasi halo-halo siya, di ba? Tawag niyan mix. Yung hydro portion natin, hindi siya ganun kataas. Zero yung fuel niya, pero hindi siya ganun kataas sa mix. So ang mas malaki pa din, halimbawa sa pie chart natin, nandun yung coal, nandun yung geothermal, nandun yung mga ibang fuel. So, ang rule of thumb natin is pag renewable energy, zero yung fuel except for biomass. Pag diesel or pag coal, pass on yung cost ng fuel. Yung mas malaking portion doon is yung global market, yung nagdidikta ng presyo. Bagamat may posibilidad na mabago pa rin ang pagtaya sa panahon na mararanasan sa bansa, ayon sa National El Nino Team, maigi pa rin umanong handa ang gobyerno maging ang mamamayan magkaroon man ng epekto dahil sa kahandaan, maaari itong malimitahan. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ilang lugar sa bansa ang nakararanas na ng epekto ng low pressure area. Alamin natin ang latest sa ating panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, ito bang naranasan namin kanina dyan sa bandang eastern portion ng Metro Manila at ilang bahagi ng Rizal, ay kasama na ba ito sa epekto ng low pressure area at kailan ba magiging ganap na bagyo itong LPA na ito? Magandang hapon din sa ating mga kasambahay. Most probably, yung mga ulan dito sa Metro Manila at ibang bahagi pa ng Luzon, ito ay dala ng southwest monsoon o kaya ng mga localized thunderstorms pa lamang June. Dahil itong epekto ng low pressure area, mostly dito sa may area ng Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. As of 3 p.m. Kanina, ay namataan itong low pressure area dito sa may layong 695 kilometers sa may silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Ngayon ay ayon sa Pag-asa, within 24 to 48 hours, malaki ang posibilidad na ito'y maging isang bagyo at papangalanan nga itong Egay. Sa ngayon, yung mga areas na naapektuhan nito, particularly dyan sa may area ng Marinduque, yung Romblon, yung area din ng Visayas, Bicol area, at maging yung ilang bahagi ng southern portion ng Quezon, yung area ng buong Visayas, yung Caraga Region, Camiguin, at Misamis Oriental dito sa may bahagi naman ng Mindanao. Makakaranas po dyan ng kalat-kalat na mga pagulan dahil itong low pressure area naka-embed o nakapaloob doon sinatawag natin na intertropical convergence zone. Ito'y linya ng ulap na nabubuo dahil sa pagsasalubong nitong hangin mula dito sa northern
at Southern Hemisphere. Nagdudulot yan ng mga pagulan dyan nga sa ilang bahagi ng ating bansa. Itong low pressure area, gaya ng ating nabanggit kahapon, malaki pa rin ang posibilidad na ito po ay pumunta dyan sa may silangan ng Luzon at ng Visayas sa weekend hanggang sa Sunday. Ito nga po ay mas lalapit pa dyan sa landmass ng Pilipinas. June. Okay, napansin natin doon sa satellite image na maraming ulap. No? Pag maraming ulap, Baray, mas malaki ang possibility talaga na mas malalakas yung pag-ulan. Yes, June. Ibig sabihin, yung area na yon na nagkakaroon ng convergence o yung pagkakasalubong ng hangin, ibig sabihin, dito kasi yung tinatawag nating ITCC, ito talaga yung breeding ground. Kumbaga, dyan nabubuo talaga yung mga bagyo. Ibig sabihin, napakataas nung temperatura dito, more than 26 degrees Celsius. Yun naman requirement yon para makabuo tayo ng isang tropical cyclone. But then, itong LPA na ito, hindi na siguro magtatagal at talagang ito ay malaki ang possibility na maging isang bagyo nga, June. Yung bang nahagip na mga ulap na yun, Ray, kumbaga tumatapat ba ito sa mga dam na maaaring magbagsak nga ng mga ulan? Yes, June, nakita natin kanina, based dun sa ating mga actual na nakita ng mga pag-ulan at sinasabi din nung warning ng Pag-asa kanina, nagkaroon tayo ng mga pag-ulan dyan sa mga watershed ng ating mga dam. At nagkaroon nga ng in-expect natin sa mga susunod na araw, bababa pa doon sa pinaka-reservoir, yung pinaka-imbakan ng tubig ng mga dam, yung mga inulan doon sa mismong watershed. So, sa mga susunod na araw, maaari pang umangat ng konti yung level ng mga dam natin. Lalo na paglapit nitong sama ng panahon na ito, titingnan natin dahil talagang Luzon, most probably dyan ay magkakaroon ng augmentation of mga dagdag na mga pag-ulan dyan sa mga watershed natin sa dam. Oo nga rin, kasi siyempre may nananalangin talaga yung mga magsasaka, yung mga nadyan sa mga sa dam na umulan sana, di ba? Meron naman nananalangin, huwag sana umulan dahil malapit na daw ang zona ng Pangulo. Ano ba talaga ang chance nito, Ray? Well, June, yung mga nakaraang mga pag-ulan actually is nagkaroon talaga ng benefits dun sa ating mga farmers, lalo na dun sa palibot ng Angat. Dahil kausap natin kanina si NIA Administrator Eddie Guillen, sinasabi nga niya na in-stop na actually ngayon yung allocation, supposed to be allocation ng tubig mula sa Angat papunta sa mga irrigation, 25,000 hectares yan. No? So ngayon, hindi na sila kumukuha ngayon dahil nga nagkaroon ng mga pag-ulan, hindi man direkta doon sa watershed, kundi sa palibot ng mga sakahan, sa palibot ng dam, nagkaroon pa rin talaga ng benepisyo at maaaring mag-extend pa ito ng ilang araw hanggat hindi nagkakaroon ng matinding init ay hindi muna kukuha ng supply ng tubig yung ating irigasyon dito sa may Angat Dam. At yun nga, yung ibang mga lugar natin, kaya medyo mahirap talagang ibalanse kung aling lugar, yung sinasabi ng DA kanina na magkakaroon sila ng mga pagbabago ng mga uri ng itatanim, medyo talagang mahirap ibalanse pag may mga ganitong tayong na-experience na El Nino, John. Alright, maraming salamat, Ray Pelayo. Kinumpirma ngayon ng House of Representatives na dadalo ang mga dating Pangulo ng Pilipinas sa ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakahanda at nakaayos na rin ang pepwestuhan ng mga ito at ng iba pang VIP na dadalo sa SONA. Ito ang balita ni Janice Inhente. Ang mapapansin nyo ngayon, kiniklear namin doon sa mga VIP. Okay ba sa'yo? Nakatabi mo to? Ganyan, ganyan. As much as possible, we want them to be comfortable. Inaayos na ng House of Representatives ang listahan ng mga very important persons o VIPs na kumpirmado ng dadalo sa ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, bukod kay Vice President Sara Duterte, kumpirmado na ring dadalo sa Lunes ang ama nito na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nag-confirm na. Pati yung anak niya, si BP, nag-confirm na rin. So, magkatabi ba sila sa Manila? Yan ang kailangan kasi may clearance sa dalawa eh. Bukod kay dating Pangulong Duterte, present rin sa SONA si former President Joseph Ejercito Estrada. Hindi rin mawawala sa event si dating Presidente at ngayon House Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo. 40 VIP seats ang inihanda ng House of Representatives para sa First Family, former Presidents and Vice Presidents, maging ang mga dating Senate President at House Speaker.
sometimes we have to adjust the seating arrangement because for some reasons, gusto nila kasama nila, asawa nila, or yung caregiver sa likod, mga ganun eh. So, we have accommodated all this type of requests. Samantala, hindi naman pinaunlakan ni former Vice President Leni Robredo ang imbitasyon para sa SONA ni PBBM. Invited, pero declined. Una nang inihayag ni Velasco na may ilang mambabatas at cabinet members ang nagsasabing hindi makakadalo ng pisikal sa SONA dahil sa health reasons. Ayon sa House Secretary General, sa ngayon ay all set na sila sa kanilang preparasyon sa batasang pambansa para sa SONA sa Lunes. Aniya, mayroong mahigit sa 2,000 mga bisita ang kumpirmadong a-attend ng SONA, habang may mga nagpapahabol pa sa guest list. We are prepared for that, yung mga pahabol. So, ina-accommodate naman namin lahat kasi we're prepared for these contingencies already. And we have some reserve seats pa rin for those who will request us last minute, no? Bukod sa physical preparations, sinabi rin ni Velasco na may napili ng kakanta para sa lupang hinirang, gayon din ang mangunguna sa panalangin sa SONA. I have to admit, no? Surprise eh, kasi gusto nung tatlong grupo, no? Senate, 8th Rep, and then the Office of the President. Gusto naman nila may excitement. So, ano yon? Surprise din, di ba? Ang tip ko lang, isang tao lang. Sa ngayon, ongoing na ang setup ng production ng Radio Television Malacanang o RTVM dito sa Batasang Pambansa para sa SONA sa Lunes. Janice Hente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magde-deploy ang Metropolitan Manila Development Authority ng nasa 1,000 at 300 mga traffic law enforcer para sa ipatutupad na traffic management plan sa Lunes. Ayon kay MMDA Acting Chairman Don Artes, inatasan na nila ang kanilang mga tauhan na magsagawa ng road and sidewalk clearing operations bago ang SONA at magmando ng trapiko sa Lunes. Samantala, magpapatupad din ang MMDA ng zebra lane o counterflow sa may southbound portion ng Commonwealth Avenue dahil sa inasahang bulto ng mga sasakyan na magtutungo sa Batasan Complex. Kaugnay nito, pinapayuhan ang mga motorista na dumaan muna sa mga alternatibong ruta upang makaiwas sa inaasahang mabigat na trapiko sa Lunes. Para sa mga sasakyan na manggagaling ng Quezon Memorial Circle at magtutungo ng Fairview, mula Elliptical Road, maaaring dumaan sa may North Avenue, kakanan ng Mindanao Avenue, at tutuntunin ang Sauyo Road o Quirino Highway patungo sa point of destination. Habang ang mga nasa southbound naman na magmumula ng Fairview patungong Quezon Memorial Circle, mula Commonwealth Avenue ay maaaring dumaan sa may Sauyo Road o Quirino Highway, kakaliwa ng Mindanao Avenue patungong North Avenue hanggang makarating ng destinasyon. Para naman sa mga light vehicle, maaaring dumaan sa may C5 Road, kakaliwa ng Magiting Street, kakanan ng Maginhawa Street, kakaliwa ng Mayaman Street patungong Kalayaan Avenue hanggang makarating ng point of destination. Habang ang mga truck naman na manggagaling ng C5 ay maaaring dumaan sa Luzon Flyover, kakaliwa ng Congressional Avenue hanggang makarating sa destinasyon. Narito naman ang mga balitang nakalap ng UNTV News Global Correspondents, ihatid sa atin ni Ann Gonzalez mula sa Vietnam. Andyan ba sa Vietnam, kumusta ngayon ang weather conditions? Malaki ba ang pinsala na iniwan ng bagyong Talim? Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas, June. Dito sa Ho Chi Minh City, hindi gaanong ramdam itong bagyong Talim. Makulimlim lang ng bahagya at may mga normal na buhos ng ulan sa bandang tanghali at gabi. Pero hindi naman ito ganun kalakas gaya nung nararanasan sa northern region kung saan naglandfall itong si Bagyong Talim. Batay sa mga ulat, 30,000 tao ang nailikas sa ilang mga probinsya sa hilagang bahagi ng bansa kung saan nagkaroon ng mga pagbaha.
Marami ring mga flights ang na-cancel at na-delay sa mga paliparan sa northern region ng Vietnam. 3 rin sa mga paliparan doon ay ipinasara muna pansamantala. Samantala, ayon naman sa mga Weather Bureau, inaasahang hihina at magiging tropical depression na lamang ang bagyo mamayang gabi bago ito tuluyang umalis ng Vietnam, June. Alright, Ann, ibigay mo na ang pang mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig. Inaasahan ni dating US President Donald Trump ang indictment o kakaharaping kaso kaugnay ng US Capitol riots noong January 2021. Ayon sa former president, ipinaalam na ng mga otoridad sa kanya na target siya sa isang federal US investigation. Ito ang balita. Ipinahayag ni dating US President Donald Trump na inaasahan niyang arestuhin siya kaugnay ng US Capitol riot at iba pang aksyong ginawa upang questionin ang 2020 election results. Sa isang social media post, ipinaalam na umano sa kanya ng special counsel na si Jack Smith na target siya ng kanilang investigasyon. Dagdag pa nito, inabisuhan siyang mag-report sa isang grand jury. Para kay Trump, nangangahulugan na ito ng aresto at indictment o demanda. Wala pang tugon ng special counsel kaugnay ng issue. Subalit kung sakaling mangyayari, ito na ang ikatlong indictment ni Trump dahil sa mga kasong kriminal. Kabilang na ang 37 counts na nag-aakusa kay Trump ng maling paghawak ng classified documents. Sinampahan din ng kaso si Trump sa New York City dahil sa pamimeke ng business records noong 2016 at may kaugnayan sa suhol sa adult film star na si Stormy Daniels. Kasalukuyang frontrunner si Trump para sa 2024 Republican presidential nomination. Ann Gonzalez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpakawala ng 2 ballistic missiles ang North Korea Miyerkules ng umaga, July 19, ayon sa Japan at South Korea military. Ilang oras ito matapos dumating sa isang pantalan sa South Korea ang isang American ballistic missile submarine na kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 4 na dekada. Ayon sa Japanese Defense Ministry, bumagsak sa labas ng Exclusive Economic Zone ng Japan ang 2 missiles. Tuniligsa ng South Korea ang launches, samantalang kinukonsulta naman ng US military ang mga kaalyado at partners nito kaugnay ng insidente. Nagbabala ang World Meteorological Organization o WMO ng mataas na banta ng pagkamatay na iniuugnay sa mataas na temperatura. Nararanasan ang global pattern ng heat waves sa mga bahagi ng Europe, Asia at Estados Unidos. Ayon sa WMO, pinangangambahan ang pagtindi pa ng heat waves sa Northern Hemisphere. Matagal nang nagbababala ang mga scientists na dahil sa climate change na resulta ng greenhouse gas emission, mas magiging madalas, mas matindi at mas nakamamatay ang heat waves. Nasa kustodiya ng North Korea ang isang American soldier matapos na tumawid ng border mula sa South Korea nang walang authorization. Iniimbestigahan na ng US military ang insidente. Ito ang balita ni Cherry Pama. Isang sundalo ng Estados Unidos ang nasa kustodiya ng North Korea at sadyang tumawid sa border mula sa South Korea. Dahil ito sa pagtatangkang makatakas na mapauwi matapos makasuhan ng assault sa South Korea ayon sa US officials. Nagpahayag naman ng pagkabahala si US Defense Secretary Lloyd Austin para sa sundalo. Ayon sa kalihim, patuloy ang investigasyon ng mga ito at pagsisikap na maipaalam sa mga kamag-anak ng sundalo ang insidenteng ito. Batay sa US military na nasa Korea, nakilahok ang US Soldiers Orientation Tour ng Joint Security Area sa pagitan ng dalawang bansa. Kusa at walang otorisasyon na tumawid sa Military Demarcation Line patungo sa Democratic People's Republic of Korea o DPRK ang US soldier batay kay Defense Secretary Austin. Kinilala ng US Army ang sundalo na si Private Travis King, 23 gulang na lalaki na sumama sa militar noong taong 2021.
Pinalaya si King mula sa South Korean detention kung saan ito nakulong sa mga kaso ng pananakit sa dalawang Koreano. Ito rin ay nahaharap sa formal separation sa militar para sa foreign conviction ayon sa mga opisyal. Cherry Pama, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At iyan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Vietnam, ako si Ann Gonzalez. Magandang gabi. Bahagyang nag-improve ang ranking ng Pilipinas sa listahan ng most powerful passports sa buong mundo. Batay sa third quarter Henley Passport Index, mula sa 78 ay nasa 74th place na ang Philippine passport. Nasa 66 na bansa na rin na maaaring puntahan ng Philippine passport holders na hindi na kinakailangan ng visa. Samantala, itinuturing na ngayong most powerful in the world ang Singapore passport matapos itong makuha ang #1 spot mula sa Japan na siyang top spot holder sa nakalipas na 5 taon. Nasa #2 spot naman ng Germany, Italy at Spain, habang nasa #3 na lamang ang Japan kasama ang South Korea, Austria, Finland, France, Luxembourg at Sweden. Ilan pa sa mga kasama sa top 10 ang United Kingdom, New Zealand, Switzerland, Australia, Canada at United States. Tatlong malalaking infrastructure projects na may kabuang halaga na 190 billion pesos ang inaprubahan ng National Economic and Development Authority Board na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang dito ang rehabilitasyon at pagpapalaki pa ng kapasidad ng Ninoy Aquino International Airport Terminals. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. The goal of the project is to address long-standing issues at NAIA, such as the inadequate capacity or passenger terminal buildings and restricted aircraft movement. Hindi nawawala ang Ninoy Aquino International Airport sa listahan ng worst airports ng iba't ibang international travel groups. Ngayon naman taon, naranasan ang iba't ibang aberya sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Kabilang na dito ang ilang insidente ng power outage at technical problem sa air traffic control na nagdulot ng pagkaantala sa biyahe ng mga pasahero. Ang mga problemang ito ang nais na solusyonan agad ng Marcos administration. Kaya naman kabilang ang 170.6 billion peso na NAIA Rehabilitation Project sa inaprubahan ngayong araw ng National Economic Development Authority o NEDA Board na pinangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay NEDA Chief at Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan, nais ng pamahalaan na maging maayos ang serbisyo ng NAIA. Kaya nakapaloob sa proyekto ang pagtataas ng kapasidad at pagsasaayos ng pasilidad ng NAIA. The project is also expected to improve the overall passenger experience and service quality to prevent long queues, lengthy waiting time, and other passenger inconveniences. Layo ng public-private partnership project na ito na maitaas ang annual airport capacity ng paliparan sa 62 million mula sa kasalukuyang 35 million passengers. Ayon sa kalihim, kinikilala ng gobyerno ang ambag ng turismo sa ekonomiya ng bansa. We are in a hurry to improve to address the issues there in the terminal because, as you have noted, tourism is one of the main drivers of the Philippine economy in the coming years, and we want to ensure that tourists who come here have a good experience. Ang proyekto sa NAIA ay inaasahang magsisimula sa susunod na taon. Kabilang pa sa inaprubahan ng NEDA Board ang 7.48 billion peso Samar Pacific Coastal Road 2 project at 12.75 billion peso Lagundingan International Airport Upgrade at Expansion Project. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mahalagang papel ng Department of Foreign Affairs, lalo na ng diplomats sa kanyang mga foreign trip. Ito ang binigyan diin ng Pangulo sa pagdiriwang ng 125th anniversary ng DFA. Ayon sa Pangulo, naging maayos ang kanyang mga pagbiyahe dahil na rin sa suporta at tulong ng mga diplomat.
When I get there, I'm properly briefed. I have good information. The maayos ang takbo. All I have to do is make papogi to everybody because you did my job, that legwork for me already. And for that, I hope you realize how appreciative we all are for the very difficult, sometimes extremely complicated, and always quiet work that we do. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Lieutenant General Romeo Bronner bilang susunod na bagong Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Papalitan ni Bronner si General Andres Centino na nare-appoint ni Pangulong Marcos bilang Presidential Advisor on the West Philippine Sea. Si Lieutenant General Bronner ang kasalukuyang Commanding General ng Philippine Army. Siya ay kabilang sa Philippine Military Academy Macatao Class of 1989 at nagsilbi na sa military sa loob ng 34 na taon. Pinag-aaralan na ang pagdaragdag ng puwersa ng pulisya at militar sa Cordillera Administrative Region para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections. Ilang lugar pa rin doon ang minomonitor dahil sa mga dating insidente ng karahasan tuwing halalan bunsod ng matinding labanan sa politika at presensya ng mga rebelding grupo. Ito ang balita ni Grace Flores. Usual noon, pag-eleksyon, Abrayan. May siyam kaming barangay sa Abra na medyo binabantayan doon dahil sa intense political rivalry. Kasama na rin sa Kalingap. Bagamat itinuturing na generally peaceful ang idinaos na national at local elections noong May 2022 sa Abra, bunsod na walang naitalang election-related incident, plano pa rin ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines na magdagdag ng puwersa sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections. Itinuturing pa rin na election hotspot ang lalawigan dahil sa naitalang mga kaso ng karahasan sa mga nakalipas na halalan. Mahigpit pa rin na babantayan ng Police Regional Office Cordillera ang sitwasyon doon. Bagaman hindi na sila bubuo ng task force na nagpapanatili ng katahimikan sa nagdaang eleksyon. Sa tala ng Police Regional Office Cordillera sa election areas of concern sa barangay at SK elections 2023, nasa green category ang lalawigan ng Apayao, Benguet, Ifugao at Mountain Province. Sa Abra naman may 9 na bayan at 13 ang kabilang sa orange category, habang sa lalawigan ng Kalinga, 1 bayan at 3 barangay naman ang nasa red category. Ang mga ito is based pa rin sa previous national and local election last 2022. Ito ay nagbabago, kaya patuloy pagbabantay pag-assess namin. Isa sa babantayan ang vote buying na isa sa mga pinagmumulan ng karahasan sa tuwing sasapit ang halalan. Sa August 28, mahigpit ding babantayan ang mga checkpoints lalo na sa pagsisimula ng election gun ban. Grace Flores, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinasinayaan na ngayong araw ng Light Rail Manila Corporation kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga bagong 4th generation train sets ng LRT-1 na magsisimula ng umarangkada bukas. Mula sa Pasay City, ito ang balita ni JP Nunez live. JP, anong oras biyabiyahe itong 4th generation train bukas? June, ayon nga sa Light Rail Manila Corporation o LRMC, itong mga 4th generation na train sets ay unang babiyahe sa istasyon ng Baclaran ng bandang 4:30 ng umaga. At ngayong gabi nga ay ihahanay na ito dun sa release ng tren para dun sa kanyang unang pag-arangkada simula bukas. Pinasinayaan na ngayong araw ng LRMC sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga bagong 4th generation train sets ng LRT-1. Mula sa 20 train sets, bibiyahe na ang unang tren bukas para magsakay ng mga pasahero. Kada train set na 4th generation ay binubuo ng 4 na bagon.
Ayon sa LRMC, nasa 1,388 ang passenger capacity ng bagon ng tren at kayang tumakbo sa bilis na 70 kilometers per hour. Bawat linggo, plano ng operator ng LRT1 na magdagdag ng 4th generation train sa linya hanggang sa makumpleto ang full deployment nito sa katapusan ng 2023. Ayon sa LRMC, isa-isang magdaragdag ng 4th generation train sets. Kumpara sa dating tren, mayroong advanced na signaling system ang 4th generation model. Mas malamig na air conditioning at may mga upuang nakalaan para sa mga senior citizens at persons with disabilities. Bagaman inilabas na ang 4th generation model, ayon sa LRMC, magagamit pa rin naman ang ibang mga tren ng LRT1 mula Generation 1 hanggang Generation 3. Samantala sa speech naman ni PBBM, binigyan din nito na ang paglulunsad ng mga bagong tren ay katuparan ng ipinangako niya na improvement pagdating sa railway system sa bansa. Targetan niya ng pamahalaan na buksan ang full operations ng LRT1 Cavite Extension sa taong 2027. June, kapag ka nga nabuksan na, o sa 2024, kapag ka nabuksan yung partial operation nitong ng LRT1 Cavite Extension, itong mga 4th generation na train sets na kagaya nitong nasa aking likuran ay magagamit na doon sa Cavite Extension at hanggang doon sa kapag nailunsad yung full operation nito sa taong 2027. Yan ang ating latest live mula dito sa Pasay City. Balik sa iyo, June. JP, bukod dyan, meron pa ba mga susunod na sets ng train? June, sa ngayon, ito pa lang yung 4th generation yung binili ng pamahalaan na gagamitin ng LRT1. At sa ngayon, yung nandito sa Pilipinas, meron ng 20 train sets yung nadala. Pero meron pang kulang na 10 na i-deliver pa dito sa Pilipinas. June? Alright, maraming salamat, JP Nunez. Samantala, itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Atty. Vigor Mendoza bilang bagong chairperson ng Land Transportation Office. Papalitan ni Mendoza si Atty. Hector Villacorta na nagsilbing officer in charge ng LTO nang mag-resign si J.R. Tugade. Si Mendoza ay dati ng board member ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Nagsilbi rin siya bilang kinatawan ng One Utak Party List Group. Uwi na ng bansa ang 4 na overseas Filipino workers o OFW matapos makulong sa Saudi Arabia dahil sa pagkakautang. Binigyan naman sila ng ayuda ng Department of Migrant Workers pati ang kanilang mga pamilya. Ito ang balita ni Bernadette Tinoy. With all pride and joy, I'd like to convey the news that they arrived safely home. Nakalaya na at nakauwi ng bansa ang 4 na overseas Filipino workers o OFW na nakulong ng 3 hanggang 5 taon sa deportation facility sa western region ng Jeddah. Ang mga ito ay nabigyan ng pardon ng Saudi government sa mga kasong may kinalaman sa pagkakautang. Very unfortunate na tumagal sila sa kulungan, but eventually, and that's why we are thankful to the Saudi authorities, ay nakita rin nila yung panahon na kailangan na silang i-release. Hindi na pinangalanan ni Department of Migrant Workers Undersecretary Hans Leo Cacdac ang 4 na OFW, ngunit sinabi na nagtrabaho ang mga ito bilang printing press technician, aircon technician, trailer driver at merchandiser. Bukod sa financial assistance, tutulungan din ng Department of Migrant Workers sa mga pamilya ng 4 na OFW maging ang re-employment ng mga ito sa loob o labas ng bansa. With respect to aid to their children, so the financial assistance will be there, but also we're helping their children keep themselves in school. Pinayuhan din ni Cacdac ang mga Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa na umiwas sa kaparehong sitwasyon, lalong-lalo na sa Saudi Arabia na kilala sa mahihigpit na batas. Very harsh ang punishment sa host country laws like Saudi's laws, for instance, with respect to incurring of unpaid debts. Samantala, sinabi rin ng ahensya na umabot na sa 100 milyon ang perang nagastos ng gobyerno sa ilalim ng action funding na may 2,400 OFW beneficiaries. Bernadette Tinoy, UNTV News and Rescue.
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na makipagtulungan para sa matagumpay na pagpapatupad ng pambansang pabahay para sa Filipino Program o 4PH. Ito ang itinuturing na flagship program ng gobyerno. Sa ilalim ng Executive Order No. 34, ipinag-utos din ni Pangulong Marcos na maglabas ng inventory ng lupa na maaari magamit sa programa. Target ng Marcos administration na makapagpatayo ng 1 milyong housing units kada taon o 6 na milyong housing units bago matapos ang termino ni Pangulong Marcos. Sa ilalim sa pag-asanay ang mga workers sa mga treatment at rehabilitation center na nasa ilalim ng Department of Health. Unang sasabak sa naturang programa ang DOH Treatment at Rehabilitation Center sa Bicutan. Inaasahang sa pamamagitan nito ay mabibigyan ng lalo pang maayos at epektibong treatment ang mga pasyente. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Talagang nag-decide na din ako sa sarili ko na magpa-treatment kasi matagal na panahon na wala rin nangyayari so kailangan ko na talaga ng tulong. Excited nang makauwi ang 36 na taong gulang na rehab patient na si Daniel. Sa loob ng halos 5 buwan niyang pamamalagi sa rehabilitation center sa Bicutan, marami na siyang napagtanto sa buhay, lalo na ang kahalagahan ng pamilya at ang kawalan ng mabuting maidudulot ng droga. Dito na rin siya nagkaroon ng mas maraming kaibigan. At sa tulong ng mga rehab worker, naging madali at maayos ang kanyang pagpapagaling mula sa pagkalulong sa droga. So, ang na-develop ko is yung pag meron kang kasama, yung pakikibagay sa kapwa. Which is yung nawala sa labas, solo ka Yung respeto mo sa sarili mo, mawala din Dito ma-develop po yun. Yung treatment nila, yung core treatment and yung hand-on-hand na pakikisama nila sa amin is parang family po talaga kasi ma'am. So, anytime kasi pwede namin silang lapitan or pwede kaming humingi ng tulong pag nalulungkot. Kinikilala naman ng Department of Health ang kahalagahan ng mga rehab worker sa pagtatagumpay ng bawat treatment ng mga pasyente. Bunsod nito isang addiction training program ang inilunsad ng DOH Treatment and Rehabilitation Center Bicutan. Na-create ito para may standardize. Para yung 29 na rehabilitation center sa buong Pilipinas, iisa lang ang nalalaman, iisa lang ang aming curriculum or module sa pagdating ng larangan ng diagnosis, treatment, and management of drug dependence. We really need that in order for us to somehow offer a more or best or better yet services to our patients. Ini-standardize kahit mula apari hanggang hulo, isa yung mode of treatment namin. Parang synchronized ba? Saklaw sa pagsasanay ang training at management ng mga taong gumagamit ng droga. Nakapaloob dito ang pagbibigay ng medisina, pagsasanay ng nursing, psychology at social work. We are also going to offer an opportunity for us to be able to better our services at alisin na ang stigma ng mga pasyente na lulong sa droga as criminals, as people who cannot who are not worth it, ganon. Tutulungan natin sila para maiangat, para maging useful citizens in society. Malaki ang ginagampan ng tungkulin ng mga nurses, psychologists, social worker at doktor sa tuluyang paggaling ng mga taong minsang nalulong sa droga. Kaya ang pagsasailalim ng mga ito sa naturang programa ay makatutulong upang mabigyan ang mga pasyente ng epektibo at kalidad na treatment at matuldukan ang drug addiction. Ang nasabing training program ay una sa bansa at una itong isasagawa sa DOH Treatment and Rehabilitation Center Bicutan na siyang pinakamalaki at pinakamatagal na rehab center sa Pilipinas sa pangangasiwa ng DOH. Pagkatapos ay isusunod ang mahigit 20 rehab centers sa bansa. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang panukalang batas ang isinusulong sa Kongreso na layong mabigyang prioridad sa trabaho ang mga senior citizen at persons with disabilities o PWD. Ilang mga kababayan natin kasi ang aminadong nakararanas ng diskriminasyon sa pag-a-apply ng trabaho dahil sa kanilang edad at kapansanan. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Umihiring muna ako, halimbawa kung puntahan kong kumpanya mahigpit, hindi na ako tutuloy kasi pag ma-discriminate ka, yung
baka ma-discourage ka dyan eh. Baka matuluyan ka pa hindi na mag-apply, ganun. Isa si Tatay Parlito Daguman sa mga senior citizen na nakaranas ng diskriminasyon habang nag-a-apply sa trabaho. Kasalukuyang siyang chiefmate sa barko at aminadong mataas ang diskriminasyon pagdating sa pag-iempleyo sa mga senior at persons with disabilities o PWD sa bansa. Malaking tulong kung tuluyang maisatabatas at magkakapangil ang panukalang batas na magbibigay ng karapatan sa mga senior at PWD na makapagtrabaho ng malaya at walang diskriminasyon. Oo, malaking tulong yan. Kasi lahat makinabang yan eh. Kahit senior ka na, at least senior ka pero nakakaano ka pa, malakas ka pa. Ganito rin ang saloobin ng 73 anyos na retiradong mekaniko na si Tatay Cesar Magallanes. Doon lang sa mga nangangailangan na senior citizens na kaya pa nila magtrabaho, maganda yun para sa kanila. Sa akin maganda talaga rin yan. Sa pagbubukas ng Kongreso sa Lunes, planong isulong ang isang panukalang batas na mag-oobliga sa mga kumpanya na bigyang prioridad ang mga may kapansanan at senior citizen na may kakayahan pa namang magtrabaho. Ang ating bill na i-introduce, lahat po from the government agencies hanggang sa mga private sectors, private company na siguro nag-i-employo ng 50 pataas na empleyado, dapat meron kang 5 to 10% na miyembro ng PWD o senior citizen para mabigyan po sila ng chance ng trabaho. Sa ngayon, may ilang lokal na pamahalaan na ang naglabas ng kautusan para unahin na mabigyan ng trabaho ang matatanda na may kakayahan pa maging ang ilang may kapansanan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagkalaman po, bakit kaya sinasabi na ang ibang mga bakal, gaya ng copper o tanso, ay meron pong antibacterial properties? Alam niyo po, ang mga metal gaya ng copper o tanso naglalabas ng special particle na tinatawag po na copper ions. Ito pong mga copper ions na ito ang pumapatay ng bakterya. Binabasag ng mga ions ang cell ng bakterya kung kaya't namamatay po ang mga ito. Sinisira ng copper ang cell membrane ng bakterya na nagiging dahilan upang masira po ang DNA ng bakterya. Pinipigilan ng antibacterial property na ito ng copper ang pagkalat po ng infeksyon. Pumapasok sa kaloob-looban ng bakterya ang copper ion at ito ang sumisira mismo sa bakterya. Kaya alam niyo po, maraming mga gamit, lalo na sa ospital, ang may antimicrobial coatings upang maiwasan ang bacterial contamination at pagkalat po ng infeksyon. Sana'y may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Sa kapapasok po na balita, pinagtibay ng Supreme Court ang dismissal ng 1.05 billion peso ill-gotten wealth case laban kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., dating First Lady Imelda Marcos at kanilang cronies dahil sa umano'y insufficiency of evidence. Abangan po ang kabuuan ng balitang yan mamaya sa Y News. Narito naman po ang mga komentaryo ng ilan sa ating mga kausisero sa balita ngayong araw. Nahin na po natin ng balita tungkol sa airport improvement. Sabi ng ating suki natin yan, si Tina Tavas, dapat agahan ng pagbubukas sa mga check-in counters. Yan. Ang sabi naman po ni Ricardo Messina, higil sa NAIA pa rin, ano? Airport pa rin. Make NAIA similar to Singapore. Sana nawa. Ang ganda kasi ng Singapore Airport, ganda, no? diba? Yung parang, yung nasa gitna nila na parang, ano ba yung puno ba yun? Yung parang ganong architecture, Correct. napakaganda talaga. Pero in the future, di ba, umaasa tayo. At saka yung ano ba yung Singapore kanina, balita mo?
Yung Number 1 sila sa Powerful. most powerful passport sa buong mundo. Tayo kahit papano from 78 spot to Nag-improve. 74 spot. Ang gusto kong malaman, hindi nabanggit sa balita, ano yung mga bansang nadagdag na pwedeng wala na tayong visa? oo. Na pwede natin puntahan. Kasi meron daw meron daw mga nadagdag Naghahanda na si Monica. Si Monica nakakati na yung paan nito eh. Pero maganda yan kahit papano, di ba? Tumalakas Correct. naman na pasaporte natin. Yan, ito kaya sila ating babati ito, handa na kaya itong mag-ibang bansa na walang visa-visa. Ito po si Amor Solo Razon. Shoutout po kay Joel Budhi Bulan at kay ML Liag. Happy viewing din po kay Salik Maka Alang. Yan. Parang lumalabas O sige, babanggitin na lang po ni Monica. Sige. Si Frankie, eto Yun. na. Si Frankie Teves at Teresa Gabriel. Yeah, mukhang kulang sa kape yung ating Nahuli lang. Nahuli lang. Yan. May pagbati din po sa si Amelia Rogas Kagaskas. Maligayang ika-19 na taong pagbabalita. Makatotohanang pangyayari sa buong mundo. God be the glory. Binabati tayo. Dahil nung anniversary natin, last week ba yun? Oo, salamat po, Miss Amelia Rogas Kagasgas. Tama ba? Kagaskas. Yan, salamat po. Thank you so much. Ang 19 na nga, tama. Ito na, speaking of the anniversary, syempre narito na yung sinasabi natin ng mga kausisero natin na tatanggap ng special thank you gift mula sa atin. Ito na yung second batch. Nakita na ba nila? Hindi pa, no? Hindi pa, hindi ko actually... Surprise. Surprise. Pero ito na yung, kasi meron tayong unang batch last week, so ito na yung pinangako natin na second batch. So, congratulations po at maraming salamat sa pagsubaybay kay Joel Dolfo. Ayan, kay Jade Repolona, Zenaida Basilio, Alan Arroyo, at ito, lagi rin natin itong taga-subaybay kay Floran. Yan. Sa South Korea. O kayo po ay mag-message lamang sa numerong 0947-348-5153 during office hours para malaman kung saan at papaano po ninyo makukuha ang aming regalo. Si Florence kaya papaano nasa South Korea sa Lang ngayon. message siya si Florence. Oo. Alam ko na pati yung YouTube niya yung channel niya. Oo. Nakalimutan ko yung pangalan pero... Parang Florence TV. Hindi ba? Florence TV ata. Ba yun? Basta nakaano na sa ano ko yun eh. Nang-subscribe na ako dun. Ayun naman pala. At mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming po mga official social media account. Magtuho lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Ganyan din po sa aming Facebook account at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya, subscribe, like, and share. Narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng mga awit 32:5 na nagsasabi, Aking kinilala ang aking kasalanan sa iyo, at ang aking kasamaan ay hindi ko ikinubli. Aking sinabi, aking ipahayag ang aking pagsalangsang sa Panginoon, at iyong ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.